Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Vicente. Taong 1984, Mulanay, Quezon. Noong mga panahong ito, may sariling pamilya na si Vicente. Nasa edad 33 taong gulang na siya noon, kaya hindi may pagkakailang marami na siyang karanasan sa buhay. Pero kagaya ng kanyang mga magulang, si Vicente ay lumaki sa isang ordinaryong pamilya. Mula pagkabata, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na magtaglay ng lihim na aral kahit ito'y gustong-gusto niya. Kung hindi niyo kasi naitatanong, may kababata siya na anak ng isang albularyo at ito ang nagbahagi sa kanya ng mga aral na talaga namang kamangha-mangha. At dahil sa pang-iengganyo nito, kung kaya't ilang beses siyang sumubok na matuto. Ang kaso lang, hindi siya pinayagan ng tatay niya. At yon ang naging daan upang magkahiwalay silang dalawa. Magmula noong umalis ang pamilya ng kababata niya sa baryo nila, hindi niya na yon nakita. Marami ang nagsasabi na lumipat na ito ng lugar dahil sa hirap ng buhay nito sa baryo nila. Pero para kay Vicente, hindi yon totoo. Walang katotohanan na naghihirap na ang pamilya nito dahil sa dami ng mga nagbibigay ng donasyon tuwing ang ama nito ay nanggagamot. Kaya sa isip-isip niya, meron yung ibang rason. Sa paglipas ng mga dekada, nawalan na rin siya ng gana na hanapin pa ito para makausap. Hinayaan na lang niya yon dahil para sa kanya, hindi sila parehas ng tinatahak na tadhana. Hanggang sa magkaroon na rin siya ng pamilya at trabahong umuubos ng kanyang oras sa araw-araw. Pagpasok ng taong ito, namasukan bilang isang gwardiya si Vicente. Palaging gabi noon ang trabaho niya dahil yung binabantayan niya ay isang gusali na itinatayo pa lang. Marami kasing kawatan sa kanilang lugar, kaya yung kumpanyang gumagastos dito ay nagtalaga ng mga bantay dulot sa pagkaubos ng mga bakal na hindi pa nagagamit. Kakalis niya lang noon sa trabaho niya sa bukid, kaya ang ganoong operasyon ay medyo nakakapanibago. Hindi siya sanay na gabi-gabi gising, kaya ilang buwan din siyang nagtiis para makibagay dito ang kanyang katawan. Ngunit nang medyo masanay na siya, dito na rin niya napansin ang mga pangyayaring hindi niya maipaliwanag. Ayon sa kanya, dahil sa malawak ang lugar na binabantayan niya, may mga pagkakataon na nakakakita siya roon ng mga batang naglalaro ng 10 oras. Noong una, tinatawag niya at sinusundan ng mga ito, pero hindi niya yun magawang maabutan. Huli na rin ang nalaman niya na ang mga batang sinusundan niya ay mga multo pala. Nabanggit ito ng kanyang karelyebo, gawa ng maging ito man, naranasan na rin ng ganoong bagay. Kaya nang malaman niya ito, hindi niya na yon pinansin pa. Inisip din niya na yun lang ang mararanasan niya sa trabaho niya, pero nagkamali siya. Dahil isang gabi, pagkatapos ng pagtayo ng pundasyon ng gusali, may nangyaring kakaiba at hindi niya inaasahan. Habang naglilibot siya, may narinig siyang atungal na parang nagmumula sa isang malaking baboy. Kagad niyang ibinaba ang dala niyang sulatan at dali-dali niyang kinuha ang lente sa kanyang bewang. Bawat lugar ay maingat niyang inilawan para hanapin ang nilalang. Ang kaso, nilibot na niya ang kabuuan ng lugar. Hindi niya ito nakita. Pagbalik niya sa pwesto ng kanyang kasama, nakita niya itong nakatayo sa loob ng barong-barong na itinayo nila. Nangangatog ang tuhod habang nakaturo sa isang direksyon ng hawak-hawak nitong lente. Ilang beses na rin niya itong tinawag pero hindi siya kinikibo ng taong yon. Kaya naman paglapit niya, kagad niya itong tinapik sabay wika rito ng, "Huy, Flores! Kanina pa kita tinatawag ah. Wala ka bang naririnig? Ano ba nangyayari sa'yo?" Ngunit sa halip na sumagot, ibinaling lang nito ang kanyang tingin sa lugar kung saan nakatutok ang hawak nitong ilaw. Pagsilay naman dito ni Vicente,
Biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang isang babaeng may mahabang buhok, nakasuot ng punit-punit na saya na sumasayaw malapit sa kakahuyan kung saan tumatama ang liwanag ng buwan. Kakaiba ang anyo ng nilalang na yon, Pinuno, dahil bukod sa may mahaba itong braso, may bibig ito na halos abot na sa kanyang noo. Palagi rin yung nakangisi at ipinapakita ang kanyang mga ngipin na parabang wala itong labing nagtatago rito. Matapos niya yung masilayan, kagad niyang naramdaman ang biglang paninigas ng kanyang katawan. Pinilit niya noon ang kanyang sarili na kumalma, pero habang tumatagal ang pagmamasid niya rito, mas lalo lang siyang nilalamon ng takot na nararamdaman niya. Hanggang sa muling umatungal ang nilalang, kasabay ng bigla nitong pagsugod sa kanila. Nang masipat ito ng kasama niya, hindi ito nagdalawang isip na hugutin ang kanyang armas. Walang habas itong nagpaputok hanggang sa magising ang mga taong natutulog, hindi kalayuan sa kanilang pwesto. Dahil dito, kung kaya't nagkaroon ng reklamo. Pagsilabasa ng mga ito, ang nilalang na nakita nila ay bigla ring naglaho. Kinabukasan, bago sila umalis ng pwesto, dumating ang namamahala. Tinanong sila nito kung ano nangyari noong gabi at kung bakit nakatanggap sila ng mga reklamo. Pagkarinig naman niya sa mga sinabi ng kanilang amo, kagad siyang nagdahilan. Kesyo may sumugod sa kanila, ipinagtanggol lang nila ang kanilang mga sarili at kung ano-ano pa. Ngunit sa halip na maniwala, mas lalo pa itong nagalit. Sagot pa nito sa kanya. Ako, Vicente, huwag mo akong niloloko, ha? Sa tingin mo, sinong tangang maniniwala niyang kwento ninyo? O baka naman lasing kayong dalawa kagabi, kaya kung ano-ano nakikita ninyo. Hindi magiging maganda ang ginagawa niyong ito, kaya ihanda niyo ang inyong mga sarili. Matapos nitong magsalita, kaagad naman yung umalis. Silang dalawa naman ay naiwan sa kanilang mga pwesto, matyagang hinihintay ang kanilang mga karelyebo. Ilang minuto pa ang lumipas, napansin niya na medyo nahimasmasan na ang kasama niya. Flores, sa tingin mo kaya may maniniwala sa mga kwento natin? Baka naman yun nangyari kagabi panaginip lang. Anong gagawin natin? Posibleng matanggal tayo sa trabahong to kung di natin may papaliwanag ng maayos ang eskandalong ito. Bahala na sila sa isipin nila, Vicente. Wala na rin akong pakialam kung tatanggalin nila ako. Sa totoo lang, magpapasalamat pa nga ako kung gagawin nila yun eh. Ayoko na magtrabaho rito. Mas gugustuhin ko pang bumalik sa pagsasaka kaysa gabi-gabi kong makaengkwentro ang nilalang na yun. Hindi rin ako naniniwala na yun na ang huli. Malakas ang kutob ko na. Mauulit at mauulit ang mga nangyari. Pagkatapos nitong magsalita, kagad itong umalis. Iniwan nito ang kanyang uniforme, baril at pagkakakilanlan, indikasyon na wala na itong interes sa kanilang trabaho. Paglayo nito, naiwan siyang nakaupo, pinag-iisipan ang kanyang gagawin. Hindi muna siya nagdesisyon, Pinuno, dahil alam niya na malaki ang maibibigay nitong dagok sa kanyang pamilya kapag umalis siya ng walang natatanggap na pera. Pagdating ng karelyebo niya, kagad naman siyang umuwi sa kanila. Bago siya magpahinga, kinausap niya ang kanyang asawa upang malaman nito ang mga nangyari. Maging ito man, hindi makapaniwala sa kanyang mga sinabi. Hindi rin kasi nito maisip kung totoo ang nilalang na kanyang sinasabi, gayong hindi ito pangkaraniwan na nakikita sa kanila, umaraw man o gumabi. At ang tanging naging payo nito sa kanya, magpatingin sa mga manggagamot na nakakaalam ng kanyang problema. Ito ang pinakamabisang solusyon upang magkaroon siya ng kalinawan. Kaya nang marinig niya ito, hindi na siya nagdalawang isip. Kagad siyang bumisita sa kakilala nilang albularyo at doon inilahad niya ang tungkol dito. Ngunit nang marinig nito ang kanyang sinabi, kagad siya nitong pinaalis. At sa halip na unawain siya ng matanda, tila bang parang mas nagalit pa ito sa kanya. Nang makita niya ang ekspresyon ng albularyo,
Di na rin siya nagdalawang isip na sumunod. At magmula noon, hindi na siya nagpakonsulta sa kung kani-kanino. Sa paglipas ng mga araw, nang magkaroon na siya ng bagong karelyebo, di na siya pumapayag na siya ang maglilibot. Palagi niyang ibinibigay ang trabaho niyang yon sa kanyang kasama, nang sa gayoy masiguro na hindi niya makikita at magagambala ang nilalang. Di rin siya tumitingin kung saan-saan, at sa buong magdamag, palagi lang siyang nakaupo sa loob ng kanilang barong-barong, abala sa paggawa ng mga talaan ng mga nangyari sa pagbabantay nila. At makalipas ang 1 linggo, tsaka pa lamang siya ipinatawag ng kumpanya. Nang malaman niya ito, napagtanto niya na tapos na ang imbitasyon, kaya hindi siya nagdalawang isip na harapin ang problema na kinakaharap niya. Pagdating niya sa opisina, dito niya nakita ang mga namamahala at iilang may matataas na posisyon sa pagbabantay at pagbibigay ng seguridad sa mga nagtatrabaho. Naroon din ang taong tumulong sa kanya na makapasok at sa mukha nito, alam niya na kinilatis at sinuri nito ng maigi ang kanyang mga sagot. Bagaman may mga pagdududa ang mga taong yon, di siya pumayag na baguhin ang kanyang mga nakita at naranasan. Pinanindigan niya ito hanggang sa magdesisyon ang mga namamahala na alisin siya. Tama kayo nang narinig, pinuno. Kaagad siya noong inalis sa trabaho. Hindi niya pa noon natatapos ang buwan, kaya yung perang ibinigay sa kanya ay halos hindi nangalahati sa kanyang sweldo. Gayunpaman, ipinagpasalamat niya pa rin ito. Sa isip-isip noon ni Vicente, tamang-tama lang ang perang yon para makapagsimula siyang muli. Hindi na rin niya binalak na mamasukan dahil ang gusto niya, gumawa ng sarili niyang hanap buhay. At ang nakita niyang negosyong mag-aahon sa kanila ay ang pag-aalaga ng mga manok at pagbebenta ng itlog at mga karne nito. Hindi gaanong kalakihan ang kita sa ganoong negosyo, pero para kay Vicente, sapat na ito para mabuhay ang kanyang pamilya. Pag-uwi niya sa kanila, kagad niyang ibinahagi sa kanyang asawa ang biglaan niyang pagkatanggal. Hindi yun natuwa noong una, pero katagalan wala rin itong nagawa kundi tanggapin ang desisyon ng mga taong namamahala sa kanya. Lumipas ang araw na yan. Pakiramdam niya parang nawalan siya ng tinik sa lalamunan. At sa halip na mamroblema, para bang ipinagpapasalamat niya pa ito. Sumapit ang sumunod na araw. Dito na siya dumiskarte. Maingat siya sa paggasta ng bawat sentimo dahil alam niya na wala na siyang mapagkukunan kung sakali mang magkamali siya sa pagtatayo ng kanyang negosyo. Kaya bawat galaw, bawat desisyon, talaga namang kalkulado. At nang makabili na siya ng mga manok na kailangan niya, dito niya naman umanong ginawa ang kulungan. Pansamantala habang siya ay gumagawa, ikinulong niya ang mga ito sa loob ng bahay nila. At pagkalipas lang ng 2 araw, nang matapos na niya ang kulungan, tsaka niya ito inilipat. Punong-puno siya ng pag-asa sa bago niyang negosyo at hindi pa man nagsisimula, hindi may pagkakailang marami na siyang naiisip na plano. Ngunit habang tumatagal, habang nagiging abala siya sa mumunti niyang manukan, may napansin siyang kakaiba at hindi kaaya-aya. Ayon kay Vicente, nagsimula ito pagtungtong ng araw ng Biyernes. Kinahapunan nun, habang nagpapakain siya, may nakita siyang 2 babaeng nakamasid sa kanya sa labas ng bahay nila. At magmula noon, hapon-hapon na itong dumaraan sa harapan ng bahay nila. Palagi siya nitong pinagmamasdan na para bang meron itong kailangan sa kanya. Dahil sa kanyang mga nakita, inakala niya na tipo lamang siya ng mga ito, pero isa yung malaking pagkakamali. Ang hindi alam ni Vicente, ang mga dalagang yon ay hindi doon dumaraan para lamang makita siya, bagkus ay para manmana ng bahay nila. Pagsapit ng sumunod na linggo, dito na siya nagulat sa mga nabalitaan niya. Ang kanyang kasama noon sa pagbabantay ay iniulat na namatay sa sarili nitong bahay.
walang nakakita dahil maging ang asawa at anak nito ay walang awaring pinaslang. Ang nakakapagtaka lang, walang bakas ng dugo sa loob ng bahay kahit mano-manong kinatay ang mga katawan nila. Nang marinig niya ang balitang yon, hindi siya nagdalawang isip na bumisita sa pamamahay nito. Inaasahan niya kasi na may mga dagdag lang ang nasagap niyang ulat, pero pagdating niya roon, ganun din ang kwento na kanyang narinig. At ayon sa mga kamag-anak ng kanyang dating katrabaho, hindi ordinaryong tao ang may gawa nito. Bilang naniniwala sa mga nilalang na hindi nakikita, malakas ang kutob nila na ang nangyaring pagpatay ay may kaugnayan sa mga nilalang ng kadiliman. Kaya naman bago magsimula ang lamay, ipinakita nila ang bahay sa mga matatandang may alam pagdating sa panggagamot at mga nilalang na hindi basta-bastang nakikita ng mga ordinaryong mata ng tao. Habang abala ang mga ito, pinili na rin niyang tahimik na magmasid. Di siya umalis sa bahay na yon hanggat wala siyang nalalaman. At pagkaraan ng ilang oras, nang tapos na ang pagsusuri ng mga manggagamot, ibinahagi nito sa kanila ang mga kagimbal-gimbal na detalyeng nalaman nila. Ayon sa mga albularyong tumingin, tunay ngang may mga marka ng mga nilalang sa loob ng bahay. May mga nakita na rin silang bakas ng mga kalmot sa paligid, indikasyon na nanlaban ang mga biktima bago tuluyang napaslang. Ang ipinagtataka lang ng mga ito, malayo sa presensya ng mga aswang ang mga marka na kanilang natuklasan. Kaya hindi sila naniniwalang aswang ang umatake sa pamilya. Mariin din itong inilahad na walang bisa sa mga nilalang na umatake ang mga pangontrang nakalagay sa altar ng bahay. At yon ang ikinabahala nila. Dagdag pa ng isa sa mga matatanda na pag-aaralan pa nila ito dahil hindi sila makakakuha ng sagot sa isang araw lang. Matapos nila yung ilahad, kagad na silang nagbigay daan para sa mangyayaring lamay. Habang abala sa pagdadalamhati ang mga kaibigan at mga kamag-anak ng mga biktima, nanatiling nasa sulok ang albularyo, tahimik na nagmamasid at nag-aaral. Hindi rin niya nakipag-usap kung kani-kanino, maliban na lang kung direkta silang tinatanong ng mga tao. Nang mapansin naman ito ni Vicente, nagdesisyon siyang tumabi sa mga ito. Noong una, hindi siya nito pinagtutuunan ng pansin. Pero nang makapagtanong na siya, dito niya inilahad ang kanyang kaugnayan sa padre de pamilyang pumanaw. Harapan niyang ipinagtapat ang mga pinagdaanan nila noong mga panahong nagtatrabaho sila sa kumpanya. Pagkarinig naman ng mga ito tungkol sa babaeng nakita nilang dalawa, bigla itong tumahimik, indikasyon na nakuha niya ang kanilang mga atensyon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, naniniwala at kumbinsido ang mga manggagamot na maaaring yun nga ang nilalang na umatake rito. Ang ipinagtataka lang nila, bakit pinaabot ng nilalang ng ganoon katagal bago niya yun tuluyang pinaslang? Matapos ang nangyaring pag-uusap, binago ng mga ito ang pamamaraan ng kanilang pananaliksik. Kusa nilang inalis sa kanilang mga isipan ang tungkol sa mga aswang dahil alam nila na wala silang makikitang kasagutan mula roon. Mula tanghali hanggang umaga, hindi napatid ang pananaliksik nila. Kinabukasan pagbalik niya, kagad siyang hinanap ng 4 na manggagamot para bahagian ng mga natuklasan nila. Ayon sa isang manggagamot, ang presensya ng mga marka at presensya na naiwan sa katawan niya ay magkaisa. Ibig sabihin, tama ang kanilang hinala. Mariin din itong inilahad na posible ring naninirahan sa lugar na yon ang mga nilalang na kanilang tinutukoy. Posible ring hindi ito nag-iisa at malakas ang tsansa na iisang lahi itong naninirahan kasama nila. Dahil sa mga narinig niya, hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Maging siya man kasi, aminado na posibleng madamay siya at matulad siya sa nangyari sa katrabaho niya. Kaya naman dala ng pag-aalala, di siya nagdalawang isip na magtanong sa kanyang mga gagawin.
Paulit-ulit din niyang binanggit ang tungkol sa posibilidad na madamay ang kanyang pamilya. Nang marinig ito ng albularyo na kanyang kausap, dito na ito tumitig sa kanya habang sumasagot ng, Meron nga yang posibilidad. Pero hindi natin masasabi kung gaano kalaki ang tsansa na mangyayari ito. Kaya kung ako sa iyo, Vicente, pag-igihan mo ang pagdarasal mo. Wala rin kaming maitutulong sa iyo ngayon dahil alam mo naman, meron pa kaming ginagawa. Hindi pa tapos ang aming pagsusuri at hindi pa namin alam kung sino talaga ang ating kalaban. Kaya sa ngayon ang masasabi ko lang, mag-iingat ka na muna. Matapos niyang marinig ang sinabi nito, hindi na siya nangulit pa. Kagad siyang bumalik sa kanilang tahanan at mula noon hindi na siya nakiramay hanggang sa mailibing ito. Pero pagkatapos ng libing pinuno, muli na namang nangyari ang mga kinakatakutan niya. Ang dalawang babae na palaging dumaraan sa harapan ng bahay nila ay hindi na niya nakita, pero tuwing sumasapit ang gabi, may napapansin siyang dalawang anino mula sa malayo na parang nakatitig sa bahay nila. Hindi niya ito matukoy kung ano, dahil kapag nakikita niya ito, kusa rin yung nawawala. At pagkatapos noon, tatahimik na rin ang paligid. Pero kapag naisarado na niya ang bahay, muli na naman itong babalik. Hanggang hating gabi ang ginagawang pagpaparamdam ng mga nilalang na pawang siya lamang ang nakakaalam. Ilang araw niya itong ipinagsawalang bahala. Hanggang sa isang umaga, gumising siyang patay na ang lahat ng mga manok niya at mga alagang aso. Nagkalat ang mga dugo at laman nito sa paligid na para bang pinagdiskitahan lang ito. Kagad yung nalaman ng kanyang mga kapitbahay, pero wala ni isa sa kanila ang nakapagsabi kung sino ang may gawa at kung papaano ito nangyari. Maging ang mga ito man kasi, aminado na noong gabing yon, tahimik at wala silang narinig na ingay. Ganon din ang naranasan ni Vicente Pinuno, kaya hindi na rin siya nakipagtalo. Matapos nito, muli siyang humingi ng tulong sa mga manggagamot na kanyang nakausap. Hinanap niya ito sa Karatig Baryo at pagdating niya roon, nakita niya ang matandang lalaki na palagi niyang kausap. Dali-dali niya itong nilapitan at tinanong, pero nang magkausap na sila, ramdam niya ang matinding kaba sa bawat pagsagot nito sa kanya. Yun bang parang may nalaman na ito na hindi niya alam? Kaya naman dala ng kuryosidad, marahan niya itong tinanong. At nang marinig naman ito ng matanda, bigla itong sumagot sa kanya ng, Hindi ngayon ang oras para pag-usapan natin sila. Kung gusto mong malaman ng mga nalalaman ko, bumisita ka sa bahay ko mamayang hapon. Sige na, Vicente, at marami nang nakakakita sa ating pag-uusap. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, kagad itong umalis. Si Vicente naman, naiwan sa lugar, nag-iisip ng mga bagay na kanyang gagawin. Gusto niya noong umuwi, pero alam niya sa kanyang sarili na pagsapit ng gabi, hindi na magiging ligtas ang kanyang pamilya. Kaya hanggat maaari, ipinagpilitan niya ang nais niya. Ayaw niyang mamatay ng walang kalaban-laban at ayaw din niyang umuwi na walang tutulong sa kanila. Yon ang pinanghawakan niya upang maalis sa kanyang isip ang mga pagdadalawang isip na kanyang nararamdaman. Pagkaraan ng isang oras, nang makapagdesisyon na siya, kagad siyang tumungo sa bahay ng matanda. Pagdating niya rito, nadatnan niya itong nakaupo sa labas habang abala sa pakikipag-usap sa isang lalaking animoy disipulo nito. At nang makita naman siya ng matanda, agad nitong pinaalis ang kausap niya na para bang kanina pa yung naghihintay sa kanya. Matapos nun, marahan na itong pumasok habang siya naman ay nagmamadali ng sumunod. Pagpasok niya, nakita niya itong nakaupo sa harapan niya. Hawak-hawak ang isang sundang na may pakubrang disenyo. Alam mo, Vicente, ayoko talagang tulungan ka. Pero hindi ko kayang talikuran ang aking konsensya. Magpahinga ka na muna.
Maya-maya ay uusad na tayo patungo sa bahay ninyo. Marami tayo roong gagawin, kaya mag-ipon ka ng lakas. Marami rin akong ipapadala sa iyo at asahan mong mabibigat ang mga ito. Wala ho yung problema, Manoy Nando. Ang importante ho, matulungan natin ang asawa at mga anak ko. Siya nga ho pala, nasaan yung mga kasamahan ninyo? Hindi sila sasama sa atin, Vicente. Tayo lang ang magsasakripisyo, kaya wag mo na silang isipin pa. Isa pa, naunawaan ko rin kung bakit sila tumanggi sa mga alok ko. Nang marinig niya ang sagot nito, hindi na siya nagtanong. Pagkaraan ng ilang minuto, ginugol nila ang natitira nilang oras sa paghahanda. Lahat ng gamit na ipinadala nito ay hindi niya tinanggihan dahil alam niya na matutulungan nito ang kanyang anak at asawa. Noong handa na ang lahat, umalis na silang magkasama. Bandang 4:00 na ng hapon nang makarating sila, kaya hindi na sila dumiretso sa pagpapahinga. Kagad niyang ginawa ang ipinag-uutos nito hanggat may natitira pang liwanag ng araw sa lupa. At nang maisakatuparan na nila ang lahat, dito pa lamang sila pumasok sa loob ng bahay. Mula 6:00 hanggang 8:00, walang ginawa ang albularyo kundi ang magdasal. May mga nararamdaman na rin siya noong kakaiba pero hindi niya muna ito ipinagsabi upang hindi yun maistorbo. Akala niya nung una normal lang ito, pero habang tumatagal, mas lalo ring nag-iiba ang kanyang nararamdaman hanggang sa may kumatok na sa bahay nila. Kagad itong narinig ng matandang albularyo kaya napahinto ito sa pagdarasal. Pagtanong nila kung sino ito, sa halip na sumagot ang nasa labas, bigla lang itong tumawa na para bang nakakainsulto. Kaya naman nang marinig ito ng matanda, kagad niya itong sinagot ng puro mura. Pinagbantaan din niyo ni Manoy Nando na papatayin kung hindi sila nito lulubayan. Subalit nang marinig ito ng nilalang, bigla itong sumagot gamit ang nakakapangilabot nitong tinig. Subukan mo. Tingnan natin kung kaya mo. Matapos nitong magsalita, mabilis itong tumakbo hanggang sa magpaikot-ikot na ito sa kanilang tahanan. Sa bawat yapak ng mga nilalang, ramdam niya ang matinding takot. Kapansin-pansin din ang pag-uga nito sa bahay nila hanggang sa marinig na niya ang paglangit-ngit ng bawat pundasyon ng bahay. Dahil sa pangyayaring yon, mas lalong nilakasan ng manggagamot ang kanyang mga dasal. Nakipagkumbate ito ng espiritual, pero hindi yun umubra. At dahil dito, kung kaya't nagkaroon ng pagkakataon ang mga nilalang na wasakin ang tahanan nila. Bigla nitong pinagsusuntok ang mga bintana hanggang sa magkaroon na ito ng malalaking butas. At nang makapana ng mga ito ang tarangka, nakita niyang may itim nitong mga kamay na punong-puno ng langis. Pagsilay naman niya sa ginagawa nito, hindi siya nagdalawang isip na kumuha ng malaking tipak ng kahoy upang ito ay pigilan. Subalit naubos na lamang ang lakas niya, hindi man lang niya nasaktan ang kamay na gumagapang. Kung hindi pa lumapit ang matanda sa kanya, di pa nila ito napigilan sa pagbukas ng tarangka. Paghugot ng nilalang sa kamay nito, kagad itong umatungal at nagpaikot-ikot ng bahay. Sa puntong yon, parang matinding galit na ang nararamdaman nito laban sa kanila. Makailang beses din itong nagpumilit na pumasok, pero sa kasamaang palad, hindi nila ito nagawa dahil sa mga pangontrang ikinalat ng matanda sa paligid. Mabuti na lang talaga, may alam si Manoy Nando laban sa mga ito dahil kung nataong wala, paniguradong matutulad sila sa nangyari sa pamilya ng kanyang katrabaho. Dumaan ang gabing yon, katakot-takot na kalbaryo ang kanilang kinaharap. Bawat isa sa kanyang mga anak, hindi nagkaroon ng maayos na tulog. Aligagarin at hindi makausap ang mga ito kinabukasan, kaya sa halip na manatili sa bahay, nagdesisyon sila na sumama sa matanda. Bitbit ang iilang mga gamit at salapi, sumama sila rito patungo sa karatig baryo.
Ipinangako niya kay Manoy Nando na tutulong siya sa lahat ng gastos at gawaing bahay basta kupkupin lamang sila nito pansamantala. At nang marinig naman ito ng matanda, hindi ito tumutol sa nais niyang mangyari. Kesyo tungkulin niya ito bilang manggagamot at kung ano-ano pang mga salitang nagpataba ng kanilang mga puso. Magmula nang lumipat sila sa bahay nito, tila bang hindi na sila natunto ng mga nilalang. Kaya naman nang mapansin ito ni Manoy Nando, inabisuhan siya nito ng, "Vicente, mas mabuting maghanap na kayo ng panibagong tahanan. Iwan niyo na ang lugar na yon dahil markado na ito ng mga nilalang. Marami pa namang lugar na pwede kayong manirahan ng maayos at payapa. Kaya kung ako sa iyo, huwag ka nang sumugal pa dahil lamang sa bahay at mga gamit ninyo. Magtiwala ka sa mga sinasabi ko." Nang marinig niya ito, hindi siya nagdalawang isip na ito ay sundin. Kakarampot man ng perang dala, kagad silang naghanap ng lugar kung saan sila pwedeng tumira. Ayon sa kanya, hindi biro ang mga ginawa niyang diskarte para makapagpundar ng panibagong tahanan. Marami siyang naging sakripisyo, pero sa kabila ng lahat ng yon, naging sulit naman ang lahat. At magmula noon, gumanda na ang kanilang buhay. Magmula noong sila ay inampo ng malakas na albularyo na si Manoy Nando.